Revelation. Revelation. Bukod dito sa Quran na ito, mayroon mga nauna na mga kasulatan. May nauna dito. Isa na doon yung ipinahayag kay Propeta Abraham na tinatawag na suhop sa Arabic or scroll of Abraham or kalatas. Si Propeta Abraham, nung kanyang panahon, pinadala sa kanya ang Quran, anong suhop, upang ituro sa mga tao kung paano sambahin ang Diyos, nasaan ang Diyos, sino ang Diyos. Kaya kapag si Propeta Abraham ay sumasamba sa kanyang Diyos, kaya Allah subhanahu wa ta'ala, nagpapatira pa sa lupa. Susujud, Allahu Akbar. Kung paano ang ginagawa nating mga Muslim, alhamdulillah. Kaya pagsamba mo kapatid, kung ikay Muslim ka, ikaw ay katulad ng pagsamba kay Propeta Abraham na pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. At ang pangalawa na kasulatan na pinagkaloob ay ang kasulatan na ipinadala kay Propeta Musa or Moses. Ang tinatawag na, ano yon? Tura o Taurat. Tura. Taurat sa Arabic or Torah. Ipinagkaloob kay Propeta Moses. At ganoon din naman, doon din kumukuha si Propeta Moses ng batas. Kung paano siya magdasal, itinuro niya sa kanyang mga sa kanyang mga nasasakupan, sa kanyang panahon, kung paano din sambahin ang Diyos, nasaan ang Diyos, sinong Diyos. Kaya pag nagdarasal si Propeta Moses at si Harun alayhis salam, sila ay nagpapatira pa din sa lupa. Sapagkat itong mga kasulatan na ito, kapag halimbawa nawawala na ang isang propeta, nawawala na ng kasulatan, nababago. Kaya nagpapadala naman ang Diyos ng panibagong kasulatan upang ibalik ang nawalang aral ni Propeta Abraham. Hanggang sa dumating na kay Moses, binigay sa kanyang Tura o Taurat, pagdating ng nawala si Moses, naligaw na naman ang tao, kaya pinadala si David at ibinigay sa kanya tinatawag na Sabor or Salmo ni David. Ibinigay sa kanya. At dito rin, ganun din naman si David kapag nagdarasal. Kasi binalik naman niya uli yung nawalang aral ni Propeta Moses. Kaya si David kapag nagdarasal, nagpapatira pa din sa lupa. Hanggang sa nawala si Propeta David, ipinadala si Isa alayhis salam or Jesus, ibinigay sa kanya tinatawag na Injil or Ebanghelyo ni Jesus. Yun din naman, ibinalik ni Jesus ang nawala na aral ni David. At si Jesus, kapag nagsasagawa ng sala, nagtuturo siya sa kanyang mga tao kung paano sumamba, nagpaparagpa sa lupa. Andiyan dyan sa ating kasulatan yan. Andiyan sa dito, nasusulat yan sa aking andi dito ang mga kung paano magdasal ang mga propeta. Andiyan yan. Isulat ninyo para mayroon kayong katibayan. Mayroon kayong patotoo. Andiyan yan. Para hindi kayo, pag sinabihan, saan ang may proof, ninyo? Saan ang proof ninyo? Saan ang katibayan ninyo? Kunin ninyo ang kasulatan na yan. At tingnan ninyo, kung meron kayong Biblia, buksan ninyo, pagpapatunay. Kung paano sila magdasal ang mga propeta na ito. Kaya, mga sisters, itong ating ginagawa dito, kinakailangan mayroon tayong proof. Mayroon tayong katibayan. Hindi tayo nagsisinungaling, hindi tayo gumagawa ng ayon sa ating kagustuhan. Mayroon tayong mga prueba, biblical at Quran, mababasa natin ang ating ginagawa pagdarasal. Walang nagdarasal ng mga Muslim ng mga naunang panahon ng mga propeta na sumasayo, kumakanta, nagigitara, wala. Bagkus silang lahat ay nagpapatira pa sa lupa. Sapagkat yun ang tanda ng iyong pagsunod, pagsuko, pagtalima at pagpapasakop sa nag-iisang Diyos. Noong kapanahonan ni Jesus, walang Kristiyano. Kaya si Jesus hindi naging Kristiyano. Hanggang sa nawala si Jesus. Sinamba naman si Jesus ng tao. So, ang pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ay hindi tayo pinabayaan hanggang sa dulo. Si Propeta Isa or si Jesus at si Propeta Muhammad sallam, 550 years ang pagitan. More than 550 years ang pagitan. Bago ipinadala si Propeta Muhammad sallam. Upang ibalik ang nawala na aral ni Jesus. Sapagkat nung nawala si Jesus, more than 100 years, sinamba si Jesus. Subhanallah. Hanggang sa ibalik ng Propeta Muhammad sallam
Kaya dito makikita mo, ang ipinadala ng Diyos ay hindi Biblia. Walang Biblia na ipinadala ang Diyos. Ang pinadala ng Diyos na mga kasulatan ating mababasa yan. Nandito sa Banal na Quran at nandiyan sa inyo. Walang Biblia. Bakit tayo nagkahihiwalay ng mga Kristiyano? Sa dahilan ang ginamit nating batayan ng ating pananampalataya ay ang Biblia. Hindi naman nagpadala ang Diyos ng Biblia. Bakit mo ginamit ang Biblia? Kaya nangyari sa atin, nagkabahagi tayo. Nagkanya-kanya tayo. Nag-iba-iba tayo na reliyon. Kaya pagpunta mo sa Pilipinas, punta ka dito, ibang simbahan, ibang simbahan, ibang simbahan. Subhanallah. At lahat yan, nag-claim sila na lahat sila ay mga tama. So ngayon, ikaw ay malilito kung wala kang kaalaman. Bakit marami? At lahat yan, maganda naman ang turo. Totoo yan. Walang relihiyon, kahit si Satanas pang kaya sinasamba, walang relihiyon na nagtuturo ng kasamaan. Puro mabuting turo niya. Pero hindi sapat ang pagiging mabuti na ituturo dito na matawag ang iyong relihiyon ay tama. Kinakailangan mayroon kang batayan, mayroon kang patunay, patotoo, at katiyakan dapat nandoon nasusulat sa kasulatan mo ang iyong relihiyon. Katulad na binanggit, alhamdulillah sa Banal na Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Sa araw na ito, ginawa kong ganap. At tinubos ko ang aking paglinghap sa inyo at aking tinakdang Islam bilang inyong way of life na isinalin ko religion. Binanggit ng iyong Diyos ng Allah subhanahu wa ta'ala ng malinaw. Kaya mula doon, sabi niya, Bismillahirrahmanirrahim, wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ang sinumang gumawa o magtayo ng relihiyon maliban sa al-Islam, ito hindi tatanggapin sa kanya at sa darating na araw paghukom, kabilang siya sa mga taunan. Dalawa lang ating patutunguhan. Paraiso lamang at impyerno. Walang iba. Huwag din yung paniniwalaan ng purgatoryo. Hindi totoo ang purgatoryo. Hindi man ito nasusulat sa Biblia. Dalawa lang. At lahat ng mga relihiyon na yan, napakarami relihiyon, umaasa ng paraiso. Walang may gusto ng impyerno. Ngunit ang tanong, ano ang iyong susi? Kasi kinakailangan, meron kang dalang susi ng paraiso. Hindi ka makakapasok ng paraiso kung wala kang susi. Kaya ang susi nyo, dala-dala na ninyo, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yan ang susi ninyo. Kaya pangalagaan ninyo ang inyong susi. Lagyan ninyo ng ipin para maging matatag ito pagdating sa araw paghukom, pagbukas mo ng pinto, Allahu Akbar, Al-Jannah. Tayo dito nagpapakahirap sa mundo na ito. Nagsasakripisyo ng pagsasala, pagpipigil ng ating sarili ng mga makamundong bagay.